isang anak ng mamamatay tao. Iyan ang turing nila kay Mariposa sa loob ng mansyon ng mga Montesilo. Tanging hapdi, pangungutya at malamig na sahig ang kanyang kanlungan. Ngunit sa likod ng bawat luhang pumapatak ay isang lihim na handang sumabog at bumagos sa lahat. Hanggang kailan magtitiis ang isang ina para sa buhay ng kanyang anak? Magagawa ba ng pag-ibig na hilumin ang sugat na nilikha ng matitinding kasinungalingan? O tuluyan na silang lalamunin ng madilim na kahapon? Huwag mo akong hawakan. Ang mga kamay na iyan ay nagmula sa isang mamamatay tao at hinding-hindi ko hahayaang dungisan mo ang katawan ko. Ang boses ni Marcelo Montesilo ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Kasabay nito ay ang pagtilamsik ng mainit na sabaw ng nilagang baka na buong umagang pinaglutuan ni Mariposa. Hindi nakailag ang babae. Naramdaman niya ang nakapapapasong likido na gumuhit sa kanyang dibdib, tumatagos sa manipis at kupas niyang blusa. Ngunit ang hapdi sa balat ay walang-wala kumpara sa bigat na dumagan sa kanyang kalooban. Dahan-dahang ibinaba ni Mariposa ang kanyang paningin sa basag na mangkok na ngayon ay nakakalat na sa paanan ng kama ni Marcelo. Ang lalaking dati ay tinitingala ng buong bansa dahil sa yaman at tikas, ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nakaratay, puno ng puot, at ang mga binti na dati ay nagdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay ay tila mga tuyong sanga na lamang na walang buhay. Ipinagluto ko po kayo para lumakas ang inyong katawan, Sir Marcelo. Kailangan ninyong uminom ng gamot. Mahinahon ang boses ni Mariposa, bagamat pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Lalong nag-apoy ang mga mata ni Marcelo. Ang kanyang mukha na kahit may mga bakas ng sakit, ay bakas pa rin ang angking kagwapuhan, ay namimilipit sa galit. You are just like your father, Mariposa. Mapagpanggap. Akala ninyo ba mababayaran ng pag-aalaga mo ang mga binting kinuha sa akin ng tatay mo? Isang aksidente? Huwag mo akong patawanin. Pinatay niya ang kinabukasan ko. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng silid at pumasok ang isang babaeng tila reyna sa gilas, ngunit may pusong gawa sa bato. Si Madam Minerva. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng takot sa dibdib ni Mariposa. Hawak ng matanda ang isang gintong rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahit anong banal na awa. Ano itong kalat na ito, Mariposa? Kay aga-aga ay pinapahirapan mo ang aking apo? Wika ni Minerva, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may lason. Hindi mo ba alam na bawat sentimo na ginagastos namin sa ospital ng anak mong si Manolo ay galing sa bulsa ng pamilyang sinira ng tatay mo? Utang mo sa amin ang hininga ng anak mo. Napalunok si Mariposa. Ang pangalan ni Manolo, ang kanyang tanging kalakasan, at kasabay nito, ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Pasensya na po, madam. Lilinisin ko po agad. Linisin mo. Utos ni Minerva habang nakatingin sa talsik ng sabaw sa sahig. Ngunit huwag kang gagamit ng basahan. Gamitin mo ang suot mong damit. Ipakita mo sa amin kung gaano ka kahandang magpakababa para sa iyong kasalanan. Lumuhod ka, Mariposa. Lumuhod ka at dilaan mo ang dumi ng iyong nakaraan. Tila tumigil ang mundo ni Mariposa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sumigaw, na tumayo at iwanan ng impyernong ito. Ngunit sa kanyang isipan, nakikita niya ang maliit na mukha ni Manolo na nakakabit sa mga makina sa ospital. Ang bawat mahinang hinga nito na umaasa sa sahod na makukuha niya mula sa mga taong ito. Dahan-dahan, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, ibinaba ni Mariposa ang kanyang mga tuhod sa malamig at matigas na sahig. Ang bawat paglapat ng kanyang balat sa marmol ay tila isang panibagong latay sa kanyang dangal. Gamit ang dulo ng kanyang blusa, sinimulan niyang punasan ng natapong sabaw sa harap ni na Marcelo at Minerva. Walang imik si Marcelo
bagamat ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kumot. Ang kanyang galit ay unti-unting nahahaluan ng isang hindi maipaliwanag na kirot habang pinapanood ang babaeng tahimik na tumatanggap ng bawat sampal ng tadhana. Ang mariposa na ito, bakit tila ang kanyang mga mata ay hindi nagsisinungaling? Bakit tila ang bawat kilos nito ay puno ng isang pag-ibig na hindi nararapat sa isang katulad niyang durog na? Habang nakayuko, ang mga luha ni Mariposa ay tuluyan ng kumawala. Pumatak ang mga ito sa sahig, humahalo sa natapong pagkain. Wala siyang boses na inilabas. Ang bawat hikbi ay kinulong niya sa kanyang lalamunan hanggang sa maging isang mapait na bukol. Sa gitna ng kanyang pagkaaba, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na walang katapusan. Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang inosenteng puso para sa kasalanang hindi naman niya ginawa? At kung ang bawat sakripisyo ay humahantong lamang sa mas matinding dilim, meron pa bang liwanag na naghihintay sa labas ng mga pader na ito? Tumayo si Mariposa, nabasa ang damit at luhaan ang mga mata, ngunit nanatiling nakayuko ang kanyang ulo. Hindi niya nakita ang saglit na paglambot ng tingin ni Marcelo. Dahil sa mansyong ito, ang tanging alam niyang gawin ay ang manatiling anino. Isang aninong naglalakad sa gitna ng mga halimaw, bitbit ang isang katotohanang baka huli na bago pa man matuklasan. Huwag mong isiping malilinis ng sabon at tubig ang dumi ng iyong dugo, Mariposa. Kahit ubusin mo pa ang lahat ng pampaputi sa mundong ito, mananatili kang anak ng isang kriminal sa mga mata namin. Ang boses ni Madame Minerva ay tila isang malamig na hanging umihip sa likod ng leeg ni Mariposa, habang ang huli ay nakayuko sa malaking batya sa labas ng mansyon. Ang sikat ng araw ay matindi, tumatama sa likod ni Mariposa na tila ba nakikipagkumpetensya sa init ng kanyang mga luhang kanina papilit na ikinukulong. Kinuskus niya ng maigi ang puting polo ni Marcelo na natalsikan ng sabaw kanina. Ang kanyang mga kamay ay namumula na, mahapdi dahil sa matapang na sabon at sa magaspang na tela, ngunit hindi siya tumigil. Tumayo si Minerva sa kanyang likuran. Ang anino nito ay bumalot sa maliit na espasyo ni Mariposa. Tingnan mo ang sarili mo. Isang hamak na labandera at katulong. Kung hindi dahil sa awa ko, baka sa lansangan na namumulot ng basura ang anak mong si Manolo. Utang mo sa amin ang bawat pintig ng puso ng batang yon. Kaya huwag na huwag kang magpapakita ng kahit anong pagmamataas sa pamamahay na ito. Opo, madam. Alam ko po ang aking lugar. Mahinang sagot ni Mariposa. Hindi man lang iniangat ang kanyang ulo. Ang bawat kiskis ng tela sa batya ay naglalabas ng tunog ng pagsasakripisyo, isang ritmo ng pagtitiis na tila walang katapusan. Sa itaas na balkonahe, nakaupo si Marcelo sa kanyang mamahaling wheelchair, nakatago sa likod ng makapal na kurtina. Mula roon, tanaw niya ang payat na figura ni Mariposa sa ibaba. Nakita niya kung paano nanginginig ang mga balikat ng babae habang kinukutya ito ng kanyang lola. May kung anong kirot na gumuhit sa dibdib ni Marcelo na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang pakiramdam ng kamay ni Mariposa nang punasan nito ang kanyang pawis kagabi. Malamig, malambot, at puno ng ingat. Isang kabaligtaran sa puot na ipinapakita niya rito tuwing umaga. Bakit ka nananatili? Bulong ni Marcelo sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay naging isang paos na hininga sa hangin. Bakit hinahayaan mong tapakan kanila ng ganyan? Maya-maya, ang katahimikan ng bakuran ay nabasag ng biglang pag-ugong ng telepono sa bulsa ng apron ni Mariposa. Ang tunog na yon ay tila isang babala, isang hudyat na nagpatigil sa kanyang mundo. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang basang mga kamay sa kanyang palda at kinuha ang lumang cellphone. Hello, ospital po ba ito? Tanong ni Mariposa. Ang kanyang boses ay biglang naging mabilis, puno ng kaba. Ano po? Si Manolo.
Bakit po? Hindi po ba maayos ang kanyang kondisyon? Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay seryoso. Nagdadala ng balitang tila isang dambuhalang alon na lalamon sa natitirang pag-asa ni Mariposa. Kailangan po nating isagawa ang karagdagang test sa kanyang puso, Mrs. Salvatierra. Lumalala po ang kanyang panghihina. Kailangan po nating bayaran ng deposito bago mag-alas 5 ng hapon para maumpisahan ang procedure. Namilog ang mga mata ni Mariposa. Ngunit, kakabigay ko lang po ng lahat ng ipon ko kahapon. Pakiusap po. Huwag ninyong itigil ang gamot niya. Darating po ako. Gagawa po ako ng paraan. Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng telang kanyang nilalabhan. Haharap sana siya kay Madam Minerva upang magmakaawa na hiramin ang kanyang susunod na sahod. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, mabilis na lumapit ang matanda at hinablot ang cellphone mula sa kanyang kamay. Madam, pakiusap po. Ang anak ko po. Kailangan niya ako sa ospital. Pagsusumamo ni Mariposa, ang kanyang mga tuhod ay muling lumapat sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa utos, kundi dahil sa desperasyon. Tiningnan ni Minerva ang cellphone na tila ba isa itong maduming insekto. Ang kontrata mo ay nagsasabing bawal ang kahit anong gambala sa oras ng trabaho. Ang ospital na yon ay binabayaran ng pamilya Montesilo. Kung aalis ka ngayon, ituturing ko itong pagtalikod sa iyong utang na loob. At alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan, Mariposa. Ang matanda ay tumalikod at naglakad palayo. Bit-bit ang tanging koneksyon ni Mariposa sa kanyang anak. Bumalik ka sa trabaho mo. Hanggat hindi natatapos ang lahat ng labahin sa mansyong ito, wala kang pupuntahan. Ang buhay ni Manolo ay nasa aking mga kamay. Huwag mong kalilimutan yan. Naiwan si Mariposa na nakaluhod sa gitna ng sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa maduming tubig ng batya. Ang bawat patak ng tubig na nahuhulog mula sa kanyang basang buhok ay tila sumasabay sa tahimik na pag-agos ng kanyang kawalang pag-asa. Sa loob ng marangyang mansyong yon, ang hangin ay tila nauubos at ang bawat pader ay tila lumalapit upang gipitin ang kanyang maliit na mundo. Hanggang kailan magsisilbing tanikala ang isang utang na binuo sa gitna ng kasinungalingan? At sa sandaling ang huling hininga ng kanyang pag-asa ay tila pinuputol na, kanino pa siya pwedeng lumingon kung ang lahat ng kanyang nakikita ay mga kaaway na nakasuot ng ginto? Mula sa itaas, nakita ni Marcelo ang lahat. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Mariposa at ang tahimik na panginginig ng kanyang buong katawan. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya na hawakan ng gulong ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga daliri ay humigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga kasukasuan. May isang lihim na pilit kumakawala sa kanyang lalamunan. Ngunit ang takot at poot ay mas matimbang pa rin. Ngunit ang hindi alam ni Mariposa, sa kabilang panig ng mansyon, isang lumang maleta ang dahan-dahang binubuksan ni Tia Deli, ang matandang kwanggiya, at doon ay nakatago ang isang larawang magpapabago sa lahat. Isang larawan ng isang sanggol na may mga matang kamukhang kamukha ng sa taong kinasusuklaman ni Mariposa. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Mariposa. Ngayon din! Ang boses ni Madam Minerva ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa loob ng silid ni Marcelo. Ang hangin ay biglang bumigat. Tila ba ang bawat hininga sa loob ng kwartong yon ay ninanakaw ng matandang babae. Nanlaki ang mga mata ni Mariposa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang nanilaw at gusot na pahina ng papel na nakuha niya habang nililinis ang ilalim ng kama ni Marcelo. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba, tila isang ibong nakakulong sa hawla na pilit kumakawala. Ilang minuto lang ang nakalilipas, ang tanging tunog sa loob ng silid ay ang marahang pagpunas ni Mariposa sa sahig
at ang malalim na paghinga ni Marcelo habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit nang masagi ng kanyang kamay, ang maliit na nakatuping papel na nakasingit sa gilid ng kahoy na kama, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang sulat kamay na yon, kilala niya iyon. Ang bawat kurba ng letra ay tila tinig ng kanyang yumaong ama na bumubulong mula sa kabilang buhay. Hindi aksidente ang nangyari sa makina. Sinubukan kong sabihin kay Madam, pero binalaan niya ako. Sabi niya, manahimik ako. Kung gusto ko pang makita ang pamilya ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga huling patak ng dugo mula sa puso ng kanyang ama. Bago pa man makuha ni Mariposa ang buong diwa ng binabasa, mabilis na pumasok si Minerva, tila isang buwayang nakaabang sa kanyang biktima. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay mabilis at marahas. Tumama ang kahoy sa pader na lumikha ng isang nakabibinging yanig sa katahimikan. Sabi ko, ibigay mo sa akin iyan, ulit ni Minerva. Mabilis siyang lumapit at marahas na hinablot ang papel mula sa nanginginig na kamay ni Mariposa. Wala kang karapatang magkalat ng dumi sa kwartong ito. Basura lang ito, gaya ng tatay mo. Basura po ba ang katotohanan, Madam? Mabilis na tanong ni Mariposa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may halong tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Bakit po nakatago ang sulat ng tatay ko sa ilalim ng kama ni Sir Marcelo? Ano po ang ibig sabihin ng mga sinulat niya tungkol sa makina ng barko? Sa kabilang bahagi ng silid, dahan-dahang iniharap ni Marcelo ang kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit sa loob ng kanyang mga mata ay naglalaban ng lito at pagdududa. Kanina lamang, bago pumasok si Mariposa, narinig niya ang bulungan ni na Minerva at ng kanilang abogado sa kabilang silid. Pinag-uusapan nila ang mabilisang paglilipat ng lahat ng ari-arian ng mga Montesilo sa pangalan ng matanda, bago pa man may mag-usisa tungkol sa insurance ng lumubog na barko. Lola, anong papel yan? Tanong ni Marcelo, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Bakit ka nagkakaganyan sa isang pirasong papel lang? Mabilis na itinago ni Minerva ang papel sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago. Mula sa galit, naging mapait na ngiti ang kanyang ipinakita. Wala ito, Marcelo. Isang lumang resibo lang na naiwan ng walang kwentang kapitan na yon. Alam mo naman ang mga taong ito. Pati basura ay iniipon sa loob ng ating mansyon. Humarap muli si Minerva kay Mariposa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa banta. Huwag kang magpapakalat ng mga maling kwento, Mariposa. Isang salita mo patungkol dito at sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo. Maaalala mo ba ang hitsura ng anak mo sa loob ng incubator? Gusto mo bang doon na siya tuluyang malagutan ng hininga dahil sa kawalan ng pambayad? Ang bawat salita ni Minerva ay tila isang karayom na itinusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Mariposa. Ang hapdi ay hindi mailarawan. Niyakap ni Mariposa ang kanyang sarili, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga braso upang pigilan ang pagsigaw. Ang kawalang katarungan ay tila isang dambuhalang pader na unti-unting gumuguho sa ibabaw niya. Lumabas ka na, utos ni Minerva. At huwag mong kakalimutang linisin ang banyo sa ibaba. Ipakita mo sa amin kung gaano kakahusay sa paglilinis ng dumi. Dahil iyan lang ang tanging silbi mo rito. Tahimik na tumalikod si Mariposa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Ngunit bago siya makalabas, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Marcelo. Sa isang saglit, tila may isang kuryenteng dumaan sa pagitan nila. Isang pag-amin ng sakit, isang pagdududa, at isang lihim na koneksyon na hindi kayang putulin ng kahit anong pananakot. Nang masara ang pinto, naiwan si Marcelo na nakatitig sa kanyang sariling mga binti. Ang sulat na nabanggit ni Mariposa, ang makina ng barko, ang mga bulong ni Minerva. Ang lahat ng piraso ay tila nagsisimulang magdugtong-dugtong sa kanyang isipan.
na lumilikha ng isang larawang ayaw niyang makita. Ano nga ba ang totoong nangyari sa gitna ng dagat noong gabing iyon? At bakit tila ang babaeng tinatrato nilang basura ang tanging may hawak ng susi sa kanyang sariling kulungan? Habang pababa ng hagdan si Mariposa, ang bawat hakbang niya ay tila isang panata. Hindi siya titigil. Kahit sunugin pa ni Minerva ang bawat pahina ng katotohanan, ang alaala ng kanyang ama at ang buhay ng kanyang anak ang magsisilbing mitsa upang tupukin ang lahat ng kasinungalingan sa loob ng mansyon ng mga Montesilo. Ngunit ang hindi niya alam, sa loob ng silid ni Minerva, mabilis na kinuha ng matanda ang isang posporo. Ang maliit na apoy ay dahan-dahang lumamon sa papel na hawak niya. Ang mga titik ng katotohanan ay naging abo sa loob ng ilang segundo. Tumawa ng mahina si Minerva habang pinapanood ang huling bahagi ng papel na naglalaho. Ang katotohanan ay para lamang sa mga mayaman, Mariposa. At ikaw, mananatili kang nakabaon sa putik hanggang sa mabulok ka. Isang malakas na kalabog ng kidlat ang narinig sa labas, hudyat ng isang paparating na unos na babago sa tadhana ng lahat. Huwag ninyo akong iwan sa dilim. Pakiusap, ilayo ninyo ako rito. Ang pira-pirasong bulong ni Marcelo ay halos hindi marinig sa gitna ng marahas na paghampas ng ulan sa labas ng mansyon. Sa loob ng kanyang malawak at marangyang silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa manakanakang kidlat na gumuguhit sa langit, na nagbibigay ng nakatatakot na anino sa mga pader. Ang bawat hininga ni Marcelo ay tila isang pakikipagbuno. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Ang kanyang noo ay basang-basa ng malagkit na pawis na dulot ng mataas na lagnat. Sa labas ng pinto, nakatayo si Mariposa. Bit-bit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Kanina pa siya hindi makatulog sa kanyang maliit na silid sa ibaba dahil sa kaba para kay Manolo. Ngunit ang mga impit na daing na naririnig niya mula sa silid ni Marcelo ang nagtulak sa kanya na pumanhik. Alam niyang binalaan siya ni Minerva na huwag lalapit, ngunit ang konsensya niya bilang isang nurse at bilang isang tao ay mas matimbang kaysa sa takot. Dahan-dahang pumasok si Mariposa. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makapal na karpet ay tila ba hindi naririnig, ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. Nang malapit na siya sa kama, nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng lalaking kanina lang ay tila isang malupit na hari. Ngayon, si Marcelo ay mukhang isang batang nawawala sa gitna ng kawalan, namumutla at tila hinihigop ng sariling panaginip. Sir Marcelo, narito po ako. Mahinang bulong ni Mariposa. Inilapag niya ang palanggana sa gilid at dahan-dahang hinawakan ng noo ng lalaki. Halos mapatalon siya sa sobrang init nito. Ang taas ng lagnat ninyo. Kailangan nating mapababa ito agad. Habang dinadampian ni Mariposa ng basang bimpo ang noo ni Marcelo, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may hindi matatawarang ingat. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng panunumbat at pang-aapi na natanggap niya kanina. Ang nakikita na lamang niya ay isang kaluluwang nagdurusa, isang taong kasing durog din niya. Ang bawat haplos ng bimpo sa mainit na balat ni Marcelo ay tila isang tahimik na panalangin para sa paghilom ng kanilang mga sugat. Biglang humigpit ang pagkakahawak ni Marcelo sa kamay ni Mariposa. Ang lakas ng kanyang kapit ay tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundo ng mga buhay. Mariposa, ikaw ba yan? Paos na tanong ni Marcelo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas, ngunit tila hindi nakatuon sa kasalukuyan. Opo, sir. Ako po ito. Huwag po kayong matakot. Hindi ko po kayo iiwan. Sagot ni Mariposa. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng lambing na matagal nang hindi naririnig ni Marcelo. Sa gitna ng kanyang pagkahilo,
Tila naramdaman ni Marcelo ang isang pamilyar na init mula sa kamay ni Mariposa. Ang bawat haplos nito ay tila nagdadala sa kanya pabalik sa isang gabing matagal na niyang ibinaon sa kanyang alaala. Isang gabi sa ilalim ng mga makukulay na banderitas ng piyesta, kung saan ang amoy ng sampagita at ang tunog ng masayang musika ay tila isang panaginip. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Ungol ni Marcelo. Ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Mariposa ay unti-unting lumuwag, ngunit hindi niya ito binitiwan. Dapat ay galit ka sa akin. Dapat ay sinusumpa mo ako gaya ng ginagawa ko sa iyo. Hindi po paghihiganti ang magpapagaling sa atin, Sir Marcelo. Mahinang tugon ni Mariposa habang muling isinasawsaw ang bimpo sa tubig. Ang tunog ng pagpiga niya sa tela ay tila isang banayad na ritmo sa katahimikan ng gabi. Ang galit ay parang lason na unti-unting pumapatay sa atin. At para sa anak ko, para kay Manolo, mas pipiliin kong magmahal kaysa mapuot. Napapikit muli si Marcelo. Ang pangalang Manolo ay tila isang susi na nagbukas ng isang pinto sa kanyang puso na matagal nang nakakandado. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila sumasabay sa mabagal na pagpatak ng ulan sa labas. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng lahat ng yaman ng mga Montesilo. Dahan-dahang inayos ni Mariposa ang kumot ni Marcelo. Ang kanyang mukha ay malapit na malapit sa lalaki, sapat na upang maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Ang bawat segundo ng kanilang pagkakalapit ay tila isang tulay na unti-unting nabubuo sa pagitan ng kanilang magkaibang mundo. Sa sandaling iyon, hindi sila ang mayamang amo at ang mahirap na katulong. Sila ay dalawang pusong naghahanap ng katarungan at pag-ibig sa gitna ng isang mapait na tadhana. Ngunit nang akala ni Mariposa ay tuluyan na itong nakatulog, biglang nagsalita muli si Marcelo. Ang kanyang boses ay tila isang multo mula sa nakaraan. Ang mga mata mo, ang haplos mo, huwag kang aalis, Mariposa. Huwag mo akong iwan gaya ng ginawa mo noong gabi sa piyesta sa gitna ng mga bulaklak. Nanigas si Mariposa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang gabing tinutukoy ni Marcelo, ang gabi na naging simula ng kanyang pinakamalaking sikreto at pinakamalalim na pangarap. Paano nalaman ni Marcelo ang tungkol sa gabing iyon? Habang tinitingnan niya ang mapayapang mukha ng natutulog na lalaki, isang nakatatakot na katotohanan ang nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Ang tanikalang nag-uugnay sa kanila ay mas malalim at mas masakit kaysa sa inakala niya. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naging isang katanungang wala pang kasagutan. Si Marcelo ba ang taong matagal na niyang hinahanap? O siya ang taong dapat niyang katakutan ng higit sa lahat? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila ba ang bawat anino ay may ibinubulong na lihim na kayang sirain ang buong mansyon ng mga Montesilo sa sandaling sumikat ang araw. Dito mo ba talaga balak patirahin ang batang yan, Mariposa? Sa loob ng mansyong ito na ang bawat sulok ay pag-aari ng mga Montesilo at walang puwang para sa mga tulad ninyo? Ang boses ni Madama Minerva ay tila isang malamig na hampas ng hangin na sumalubong kay Mariposa sa bukana ng malaking pinto. Yakap-yakap ni Mariposa ang natutulog na si Manolo. Ang munting ulo ng bata ay nakasandal sa kanyang balikat habang ang maliliit nitong kamay ay mahigpit na nakakapit sa kupas na damit ng ina. Pagod na pagod si Mariposa. Ang kanyang mga mata ay may malalim na anino ng puyat, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling matatag para sa kanyang anak dahil sa biglaang pagkakaroon ng baha sa maliit na silid na tinutuluyan nila. Sa labas ng mansyon, wala siyang ibang mapagpipilian kundi dalhin ang bata sa kanyang pinagtatrabahuhan. Alam niyang ito ay isang malaking panganib, ngunit ang kaligtasan ni Manolo
ang kanyang tanging prayoridad. Pansamantala lang po ito, madam. Kapag humupa na po ang baha at maayos na ang aming tinitirhan, ilalabas ko po siya agad. Mahinang sagot ni Mariposa, habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ng anak upang hindi ito magising sa ingay ng matanda. Siguraduhin mo lang, wika ni Minerva. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa bata. Huwag na huwag siyang lalabas ng kwarto mo. Ayaw kong makakita ng batang madungis sa loob ng aking pamamahay. Habang naglalakad si Mariposa patungo sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina, hindi niya napansin na sa dulo ng pasilyo ay nakatigil ang wheelchair ni Marcelo. Ang lalaki ay kanina pa nakamasid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bata. May isang kakaibang pakiramdam na gumuhit sa kanyang puso, isang pamilyar na kurot na tila ba ang batang yon ay bahagi ng kanyang sariling pagkatao. Nang hapong iyon, habang abala si Mariposa sa paghahanda ng hapunan, nakalabas si Manolo sa maliit nilang kwarto dahil sa paghahabol sa isang maliit na bolang guma. Ang bata ay dahan-dahang naglakad patungo sa hardin, kung saan nakaupo si Marcelo sa ilalim ng malaking puno ng nara. Tumigil si Manolo nang makita ang lalaki. Ang kanyang malalaki at matatalinong mata ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Marcelo. Walang bakas ng takot ang bata, kundi isang inosenteng kuryosidad. Bakit ka po nakaupo dyan? Tanong ni Manolo. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na tugtog sa gitna ng katahimikan ng hardin. Napalingon si Marcelo. Sa unang pagkakataon, nakita niya nang malapitan ang mukha ng bata. Ang hugis ng baba nito, ang kurba ng kanyang mga labi, at lalo na ang mga mata nito na tila ba may dalang liwanag mula sa kahapon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marcelo. Ang bawat hibla ng kanyang alaala ay biglang nagdugtong-dugtong sa hitsura ng batang nasa harap niya. Sino ka? Mahinang tanong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ako po si Manolo. Sagot ng bata habang lumalapit at dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Marcelo na nakapatong sa wheelchair. May sakit po ba kayo? Sabi po ni Mama, kapag may masakit, dapat pong haplusin para mawala. Ang haplos ng maliit na kamay ni Manolo sa balat ni Marcelo ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng lahat ng emosyong matagal na niyang ibinaon. Hindi nakapagsalita si Marcelo. Ang kanyang lalamunan ay biglang sumikip at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Bakit tila ang batang ito ay kasing pamilyar ng kanyang sariling refleksyon sa salamin noong siya ay bata pa? Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Tia Deli, ang matandang kwanggiya na kanina pa nakamasid mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang folder ng mga dokumentong medikal ni Manolo na naiwan ni Mariposa sa kusina. Nang magtagpo ang mga mata ni na Marcelo at Tia Deli, alam ng matanda na hindi na niya kayang itago ang lihim. Nakita niya ang pagkabigla at ang unti-unting pagkilala sa mga mata ng kanyang amo. Tia Deli, ano ito? Tanong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at katanungan habang itinuturo ang bata. Hindi sumagot si Tia Deli. Sa halip, dahan-dahan niyang nilapitan si Mariposa na noon ay nagmamadali ring lumapit sa hardin upang hanapin ang anak. Hinila ni Tia Deli si Mariposa sa isang sulok, malayo sa pandinig ni Marcelo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaki at sa bata. Mariposa, bulong ni Tia Deli, ang kanyang boses ay tila isang hanging nagdadala ng katotohanang kayang sumira sa lahat. Nakita ko ang medical records ng anak mo, ang uri ng kanyang dugo. Ang rare blood type na yan. Iyan din ang dugo ni Marcelo Montesilo. Nanigas si Mariposa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila naging isang malakas na tambol sa kanyang dibdib. Tia Deli, anong ibig ninyong sabihin? Hinawakan ng mahigpit ni Tia Deli ang mga kamay ni Mariposa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at awa. Hindi mo ba nakikita, Mariposa?
Ang mga mata ng bata ang hugis ng kanyang mukha. Siya ang ama, Mariposa. Ang dugo ni Marcelo ang nananalaytay sa mga ugat ng anak mo. Ang gabing iyon sa piyesta, hindi ito isang panaginip lang. Ang tadhana ang nagdala sa inyo pabalik dito. Nabitawan ni Mariposa ang hawak niyang tray ng pagkain. Ang tunog ng pagbagsak nito sa damuhan ay tila ba ang pagguho ng kanyang buong mundo. Tumingin siya kay Manolo na noon ay nakangiti kay Marcelo at pagkatapos ay kay Marcelo na nakatitig din sa kanya nang may halong binalot na sakit at pagkilala. Ang katotohanang matagal na niyang itinatago ay biglang sumabog sa kanyang harapan. Paano niya haharapin ang lalaking kinasusuklaman niya kung ito pala ang taong nagbigay ng buhay sa kanyang anak? At paano niya poprotektahan si Manolo mula sa mga halimaw ng mansyong ito? Ngayong ang bata na ang susi sa lahat ng kanilang lihim. Isang katanungan ang naiwan sa hangin. Tila isang sumpa na hindi na mababawi pa. Sino nga ba ang tunay na biktima sa gitna ng mga pira-pirasong pangarap na ito? Hindi mo ba naintindihan, Marcelo? Ang babaeng iyan ay isang ahas na nagkukunwaring anghel para lang makapasok sa ating kaban. Akala mo ba ay nagkataon lang ang lahat ng ito? Ang pagpasok niya rito bilang nurse, ang pagdadala niya sa batang yan, lahat yan ay bahagi ng isang madilim na plano. Ang boses ni Madam Minerva ay tila isang dahan-dahang pagpatak ng lason sa pandinig ni Marcelo. Nakatayo ang matanda sa tabi ng bintana. Hawak ang isang pirasong papel na naglalaman ng impormasyon tungkol sa dugo ni Manolo. Sa kanyang mukha ay mababakas ang isang ngising mapait. Ang uri ng ngisi na nagmumula sa isang taong handang sunugin ang buong mundo, huwag lang mawala ang kanyang korona. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng maliit at mainit na kusina, abala si Mariposa sa paghahanda ng lugaw para kay Manolo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa pagkabigla sa nalaman kay Tia Deli, ngunit may isang uri ng pag-asa na unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Kung si Marcelo nga ang ama, baka sakaling may katarungang naghihintay para sa kanila. Baka ang dugong nananalaytay kay Manolo ang magsisilbing tulay upang makita ni Marcelo ang katotohanang matagal nang itinago ng kadiliman. Ngunit hindi alam ni Mariposa na ang bawat hakbang niya patungo sa liwanag ay hinaharangan na ng mga tinik na inilatag ni Minerva. Lola, huwag ninyong sabihin ang mga bagay na yan. Mahinang sagot ni Marcelo. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang isipan ay naglalaban sa pagitan ng imahe ng mapag-alagang Mariposa at ng mga mapanirang salita ng kanyang lola. Nakita ko ang bata. May kung anong koneksyon akong naramdaman. Connection? O manipulahon? Mabilis na sabat ni Minerva habang lumalapit sa wheelchair ni Marcelo. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang apo. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa tela ng damit nito. Marcelo, gising? Ang tatay ng babaeng yan ang sumira sa iyo. Ngayon, gagamitin naman niya ang sariling anak para makuha ang awa mo at ang yaman nating mga Montesilo. Nakita ko ang mga sulat niya. Marcelo, nakipagkasundo siya sa mga abogado para kasuhan tayo sa oras na makuha niya ang pirma mo sa mga dokumentong ito. Inilapag ni Minerva ang isang folder sa kandungan ni Marcelo. Ang mga pekeng dokumento na gawa-gawa lamang ng kanyang kasamaan ay tila mga totoong ebidensya sa paningin ng isang taong lunod na sa puot at pagdududa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Mariposa. Bitbit ang isang baso ng gatas para kay Marcelo. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kaunting init mula sa lalaking na ngayon ay tinitingnan na siya bilang isang kaaway. Sir Marcelo, ang gatas ninyo po. Mahinang wika ni Mariposa. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila ba nagdadala ng isang uri ng katahimikan sa magulong silid. Hindi gumalaw si Marcelo. Ang kanyang mga mata
ay nanatiling nakatitig sa folder na nasa kanyang kandungan. Ang bawat salita ni Minerva ay tila naging isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanila. Ang tiwalang unti-unti niyang binuo noong gabi ng kanyang lagnat ay tila ba naglahong parang bula. "Magkano?" tanong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng taglamig. Napatigil si Mariposa. Ang kanyang kamay na humahawak sa baso ay nagsimulang manginig. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir?" Inangat ni Marcelo ang kanyang paningin. Ang dating lambot na nakita ni Mariposa noong nakaraang gabi ay napalitan ng isang matalim at nakakasugat na tingin. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila pumuputok sa galit at pagkadismaya. "Magkano ang halaga ng pagpapanggap mo, Mariposa? Magkano ang kailangan mo para tumigil ka na sa paggamit sa batang yan para lamang makuha ang pera ng pamilyang ito?" Ang boses ni Marcelo ay bumasag sa katahimikan ng silid, tila isang malakas na sampal na tumama sa mukha ni Mariposa. Ang baso ng gatas ay dahan-dahang dumulas mula sa kamay ni Mariposa. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila ba ang tunog ng sariling puso ni Mariposa na nawawasak sa libu-libong piraso. Ang puting likido ay kumalat sa sahig, tila isang mantsa ng nasayang na pag-asa. "Sir, hindi niyo po naiintindihan. Si Manolo." Siya po ay hindi makapagsalita si Mariposa sa tindi ng sakit na nararamdaman. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. "Gagamitin mo pa ang bata para sa pera?" Ulit ni Marcelo. Ang bawat salita ay puno ng pandidiri at pait. "Akala ko ba ay iba ka sa kanila? Akala ko ba ay totoo ang bawat haplos mo? Pero isa ka lang palang bihasang manlalaro na handang itaya ang sariling dugo para sa ginto. Lumabas ka na bago ko pa makalimutang babae ka at anak ka ng taong pumatay sa aking mga binti." Nakatayo si Mariposa sa gitna ng silid. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng maling paratang. Tiningnan niya si Marcelo at pagkatapos ay si Minerva na nakatayo sa likuran nito na may tagumpay na ngiti sa mga labi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariposa ang huling hibla ng kanyang pasensya na naputol. Ang pag-ibig na nagsisimulang tumubo sa kanyang puso ay tila binunot ng marahas, iniwan ng isang malalim at madugong sugat. Paano niya maipapaliwanag ang katotohanan sa isang taong pinili ng maging bulag sa gitna ng kasinungalingan? Isang tahimik na panunumpa ang nabuo sa isipan ni Mariposa habang dahan-dahan siyang tumatalikod at lumalakad palayo sa silid. Kung ang mansyong ito ay puno ng mga halimaw na kumakain ng dangal, hindi niya hahayaang maging susunod na biktima ang kanyang anak. Ang tanong ay hindi na kung kailan malalaman ni Marcelo ang totoo, kundi kung may matitira pa bang puso na handang magpatawad sa sandaling lumabas na ang lahat ng lihim sa ilalim ng araw. "Ito ang bayad sa lahat ng pagpapanggap mo, Mariposa. Kunin mo na at huwag ka nang magpapakita pa sa amin kailanman. Magsama kayo ng anak mong bunga ng iyong kasinungalingan." Ang mga salitang yon ni Madam Minerva ay tila mga tipak ng yelo na ibinato sa mukha ni Mariposa. Kasabay nito ang pagbagsak ng ilang libong piso sa sahig. Nagkalat ang mga papel na pera sa paanan ni Mariposa na tila ba mga tuyong dahon na walang halaga. Sa loob ng marangyang sala ng mga Montesilo, ang bawat dekorasyong ginto ay tila nawala ng ningning sa harap ng ganitong uri ng kalupitan. Dahan-dahang tiningnan ni Mariposa ang pera sa sahig. Ito ang sahod na pinagpaguran niya ng may dugo at pawis. Ito ang perang pambayad sa susunod na operasyon ni Manolo. Ngunit sa sandaling iyon, ang bawat sentimo ay tila may amoy ng lason. Ang kanyang dangal na tanging kayamanang natitira sa kanya ay tila ba hinihila pababa ng mga perang ito sa putikan. Sa gilid, nakaupo si Marcelo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay tila isang statwang gawa sa bato. Ang kanyang mga mata ay nakaiwas,
tumatama sa malaking bintana kung saan nagsisimula nang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang katahimikan ni Marcelo ang pinakamasakit na bahagi para kay Mariposa. Ang hindi nito pagtanggol sa kanya, ang hindi nito pagtitiwala sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinusok sa kanyang puso. Niyakap ni Mariposa ang natututulog na si Manolo sa kanyang dibdib. Sa kabilang kamay, kinuha niya ang kanyang maliit at luma na bag. Hindi niya pinulot ang pera. Sa halip, humakbang siya palapit sa mesa at inilapag doon ang suot niyang uniforme at ang susi ng kanyang maliit na kwarto. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, madam. Mahinang wika ni Mariposa. Ngunit ang kanyang boses ay may dalang bigat na tila isang sumpa. Ang aking serbisyo ay ibinigay ko ng tapat dahil sa utang na loob na akala ko ay totoo. Ngunit ang dangal ko at ang buhay ng aking anak ay hindi nabibili ng kahit anong yaman ng mga Montesilo. Aalis kami at hinding-hindi na muling magtatagpo ang ating mga landas. Tumingin si Mariposa kay Marcelo sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi pumatak, kundi nanatiling nakatitig sa lalaki nang may halong pait at pagpapaalam. Salamat po, Sir Marcelo. Salamat sa pagpapaalala sa akin na sa mundong ito, ang mga tulad namin ay mananatili lamang na anino sa inyong paningin. Tumalikod si Mariposa at dahan-dahang naglakad patungo sa malaking pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipaglaban sa sariling panghihina. Pagkabukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang marahas na buhos ng ulan. Wala siyang payong, wala siyang sasakyan, ngunit hindi siya tumigil. Niyakap niya ng mas mahigpit si Manolo. Pinoprotektahan ng bata mula sa lamig, gamit ang sariling katawan, at tuluyan ng lumabas sa malawak na bakuran ng mansyon. Nang mawala na sa paningin ang figura ni Mariposa sa gitna ng dilim at ulan, bumalik ang tingin ni Marcelo sa loob ng silid. May kung anong mabigat na dagan sa kanyang dibdib. Nang akmang aalis na rin si Minerva upang magdiwang sa kanyang kwarto, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Nahulog ang mamahaling clutch bag ni Minerva sa sahig at mula roon ay gumulong ang isang gintong relos at isang pares ng brilyanteng hikaw. Ang mga alahas na sinasabi ni Minerva na ninakaw ni Mariposa kanina. Nanigas si Minerva sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay biglang napalitan ng takot. Mabilis na inihabol ni Marcelo ang kanyang wheelchair. Lola, ano ito? Bakit nasa bag ninyo ang mga alahas na isinisi ninyo kay Mariposa? Ang boses ni Marcelo ay nanginginig sa galit at sa biglaang pagsisisi na humampas sa kanyang buong pagkatao. Marcelo, makinig ka. Ginawa ko lang ito para sa'yo, para ilayo ka sa babaeng yan. Pagdadahilan ni Minerva, ngunit ang bawat salita niya ay tila naging isang malakas na ebidensya ng kanyang sariling kasamaan. Hindi na narinig ni Marcelo ang iba pang sinabi ng kanyang lola. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang tibok ng kanyang puso na sumasabay sa bawat patak ng ulan sa labas. Ang imahe ni Mariposa na naglalakad sa gitna ng unos, bit-bit ang kanilang anak, ay tila isang masakit na pelikulang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Anong ginawa ko? Bulong ni Marcelo, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Mariposa, Manolo. Sa gitna ng kanyang desperasyon, sinubukan ni Marcelo na tumayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng wheelchair. Ang bawat ugat sa kanyang mga braso ay lumitaw sa tindi ng puwersang kanyang ibinibigay. Ang kanyang mga binti na matagal nang walang buhay ay nanginginig sa ilalim ng kanyang timbang. Kailangang mahabol ko sila. Kailangang humingi ako ng tawad. Sa bawat pag-ungol ni Marcelo, tila nararamdaman niya ang hapdi ng bawat selyulang nagigising sa kanyang katawan. Ngunit sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Ang tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa matigas at malamig na marmol
ay tila ba ang tunog ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Nakahiga si Marcelo sa sahig. Ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa direksyon ng pintong dinaanan ni Mariposa. "Pakiusap, huwag ninyo kaming iwan." Ang huling bulong ni Marcelo bago siya tuluyang lamunin ng dilim at ng pagsisisi. Habang sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila nakikiramay sa isang pag-ibig na nawala sa gitna ng unos. Paano nga ba itatama ang isang pagkakamaling naging dahilan ng pagkakawatak-watak ng isang pamilya? At may pagkakataon pa bang makabalik ang mga pusong pinaghiwalay ng isang malupit na tadhana? Paano mo nagawa ito sa akin, Lola? Ang buong buhay ko ay ginawa mong isang malaking kasinungalingan. Pinaniwala mo ako na ang tatay ni Mariposa ang sumira sa akin. Pero ikaw pala ang tunay na kumuha ng lahat mula sa akin. Ang boses ni Marcelo ay tila isang dumadagundong na kulog sa loob ng silid-aklatan ng mga Montesilo. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang luma at kupas na envelope na ibinigay sa kanya ni Tia Deli. Sa loob nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ang makina ng barko ay sadyang hinhinaan bago ang biyahe upang makuha ang dambuhalang insurance money. Isang planong binuo ni Minerva sa likod ng kanyang ama. Nakatayo si Minerva sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang likuran ay matigas at tila hindi tinatablan ng kahit anong emosyon. Nang dahan-dahan siyang humarap, ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagkukunwari. Ang maskara ng isang mapagmahal na lola ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang isang mukhang puno ng kasakiman at kawalan ng pagsisisi. Ginawa ko iyon para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Marcelo, bagsak na ang negosyo natin noon. Kung hindi ko ginawa yon, baka sa kalsada na tayo pinulot. Sigaw ni Minerva, ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng hiya. At ano naman kung nadamay ang kapitan na yon? Isang maliit na sakripisyo lang siya para sa ating korona. Isang maliit na sakripisyo? Pag-uulit ni Marcelo, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit habang ang mga luha ay tuluyan ng dumadaloy. Dahil sa iyo, namatay ang dangal ng isang inosenteng tao. Dahil sa iyo, lumaki si Manolo na walang ama. At si Mariposa ay itinuring nating basura sa sarili nating pamamahay. Sa sandaling iyon, pumasok si Tia Deli sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Hawak niya ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis paru-paro. Ang kwintas na nawala ni Mariposa noong gabing iyon sa piyesta. Ang gabi kung saan nabuo ang kanilang anak. Sir Marcelo, ito po. Nakuha ko ito sa ilalim ng unan ni Madam Minerva noong nakaraang buwan. Itinago niya ito dahil alam niyang ito ang magpapatunay na si Mariposa ang babaeng hinahanap ninyo. Panginginig na wika ni Tia Deli. Kinuha ni Marcelo ang kwintas at sa bawat haplos niya sa malamig na bakal nito, tila ba bumabalik ang lahat ng alaala ng init at bangon ni Mariposa noong gabing iyon. Ang sakit ng katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na lalong nagpalubog sa kanya sa dagat ng pagsisisi. Ang babaeng sinitas at minaliit niya ay ang mismong babaeng nagbigay sa kanya ng tanging dahilan para mabuhay. Lola, sapat na ito, sabi ni Marcelo. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matatag. Tinawagan ko na ang ating mga abogado at ang mga otoridad. Ang lahat ng dokumentong ito ay mapupunta sa kanila. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang kasamaan mo. Ang mukha ni Minerva ay biglang namutla, ngunit mabilis itong napalitan ng isang nakatatakot na ngiti. Ang kanyang tawa ay tila isang tuyong dahon na hinahangin, walang buhay at puno ng panganib. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang lamesa at kinuha ang isang maliit na baril na nakatago roon.
Akala mo ba ay papayag akong mabulok sa kulungan dahil lang sa isang katulong at sa isang lumpong tulad mo? Bulong ni Minerva habang itinutok ang baril kay Tia Deli. Ibibigay mo sa akin ang envelope na yan, Marcelo, ngayon din, o sisiguraduhin kong ang matandang ito ang unang magbabayad para sa iyong katapangan. Namilog ang mga mata ni Marcelo. Ang hangin sa loob ng silid-aklatan ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang malakas na hudyat ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. Napaurong si Tia Deli sa pader. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng panalangin habang ang dulo ng bakal ay nakaturo sa kanyang dibdib. Lola, huwag! Bitawan mo ang baril! Sigaw ni Marcelo. Pilit niyang iginagalaw ang kanyang wheelchair upang humarang. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng isang matalim na tingin mula kay Minerva. Huwag kang gagalaw, Marcelo. Isang hakbang mo pa? At puputok ito? Banta ni Minerva. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa loob ng silid na yon. Ang mga anino ng mga libro sa paligid ay tila mga saksi sa huling laban ng isang pamilyang winasak ng sariling lihim. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila tinatangka nitong hugasan, ang dugong hindi pa man pumapatak ay nararamdaman na ang lansa. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ibaba ng mansyon. Hudyat na may dumating na hindi inaasahang panauhin sa gitna ng unos. Sino ang pumasok? At may pagkakataon pa bang mailigtas ang mga buhay na nakasalalay sa dulo ng isang daliri bago tuluyang gumuho ang lahat ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Montesilo? Ang katahimikan ay nabasag ng isang pamilyar na tinig mula sa pinto. Isang tinig na puno ng pait at paninindigan. Ibagsak mo ang baril, Madam Minerva. Tapos na ang iyong panahon. Mas madaling kapuotan ng isang tao kaysa patawarin ang sarili sa mga pagkakamaling nagawa mo sa kanila sa gitna ng iyong pagkabulag. Ang boses na bumasag sa tensyon ng silid ay hindi nanggaling kay Minerva, kundi sa pintuan kung saan nakatayo si Mariposa. Basang sisiw ang babae, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang namumutlang mukha at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa lamig. Ngunit sa kanyang mga bisig, yakap-yakap niya ang isang tila lantang bulaklak, si Manolo, na ang mga labi ay kulay ubi na at ang bawat hininga ay tila isang huling paalam. Napatigil si Minerva. Ang baril na hawak niya ay unti-unting bumaba, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa gulat. Ang anyo ni Mariposa, na punong-puno ng dusa, ay tila isang multong nagpakita upang usigin ang kanyang madilim na konsensya. Bakit ka bumalik? Angal ni Minerva, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ibinigay mo sa amin? Hindi sumagot si Mariposa kay Minerva. Ang kanyang mga mata, na noon ay puno ng luha, ay nakatuon lamang kay Marcelo. Sir Marcelo, pakiusap, tulungan ninyo ang anak ko. Wala na akong mapuntahan. Ang ospital, hindi nila siya tatanggapin kung wala akong maibibigay na deposito. Si Manolo, hindi na niya kaya. Ang tunog ng pagikbi ni Mariposa ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa puso ni Marcelo. Sa sandaling iyon, ang wheelchair na kinauupuan niya ay tila naging isang rehas na nagkukulong sa kanyang pagkatao. Gusto niyang tumayo, gusto niyang tumakbo patungo sa mag-ina, ngunit ang kanyang mga binti ay nanatiling traidor sa kanyang pagnanais. Mariposa, patawarin mo ako. Bulong ni Marcelo, ang kanyang boses ay basag sa tindi ng emosyon. Patawarin mo ako sa lahat ng bulag na puot na ibinigay ko sa iyo. Mabilis na gumalaw si Tia Deli mula sa gilid at kinuha si Manolo mula kay Mariposa upang ilapag sa sofa. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng mansyon, nakita ni Marcelo ang mukha ng bata, ang kanyang anak. Ang pagkakahawig nila ay hindi na maikakaila. Ang bawat kurba ng mukha ni Manolo ay tila isang salamin ng sariling kabataan ni Marcelo.
Lola, sapat na ito. Sigaw ni Marcelo habang pilit na inaabot ang telepono sa lamesa. Tumawag na ako ng ambulansya bago pa kayo pumasok at ang mga pulis, nasa labas na sila. Tapos na ang paghahari mo, Minerva Montesilo. Hindi mo na muling masasaktan ng pamilya ko. Ang tunog ng sirena sa malayo ay unti-unting lumalakas, sumasabay sa pintig ng kaba sa dibdib ng bawat isa. Alam ni Minerva na wala na siyang takas. Binitawan niya ang baril at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang buong imperyo. Napaupo ang matanda sa sahig. Ang kanyang mga mata ay blangko, habang ang mga anino ng kanyang mga kasalanan ay tila lumalamon na sa kanya. Lumapit si Marcelo kay Mariposa gamit ang kanyang wheelchair. Hinawakan niya ang malamig at basang kamay ng babae. Mariposa, makinig ka sa akin. Ililigtas natin si Manolo. Gagawin ko ang lahat. Ang buhay ko, ang dugo ko, lahat ay ibibigay ko sa kanya. Sir Marcelo, ang tanging nasabi ni Mariposa bago siya tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod sa tabi ni Marcelo. Ang hapdi ng kanilang nakaraan ay tila unti-unting nahahaluan ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang biglang mawala ng malay si Manolo. Ang maliit nitong kamay na kanina ay nakahawak sa laylayan ng damit ni Mariposa ay dahan-dahang nalaglag. "Manolo! Anak!" hiyaw ni Mariposa. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang pagpunit sa langit. Mabilis na dumating ang mga paramedic. Sa gitna ng kaguluhan, habang isinasakay ang bata sa stretcher, ang doktor ay lumingon kay Marcelo. "Kailangan niya ng transfusion, sir. Ang blood type niya ay napaka-rare. Wala kaming sapat na supply sa blood bank ngayon. Kung may kamag-anak siyang may kaparehong dugo, kailangan namin siya ngayon din." Tumingin si Marcelo kay Mariposa at pagkatapos ay sa kanyang sariling mga binti. Alam niya ang katotohanan. Alam niya na siya lamang ang tanging pag-asa ng bata. Ngunit sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang pagbibigay ng dugo ay maaaring maging sanhi ng kanyang sariling kapahamakan dahil sa kanyang mahinang puso. "Ako po," wika ni Marcelo, ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. "Kunin ninyo ang lahat ng dugo na kailangan niya. Buhayin ninyo ang anak ko." Ang landas patungo sa pag-asa ay tila nabahira ng panibagong sakripisyo. Habang tinatahak nila ang madilim na kalsada patungo sa ospital, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Mariposa habang nakatingin sa mukha ni Marcelo na puno ng determinasyon. Sapat ba ang dugong iaalay ni Marcelo upang hugasan ang lahat ng pait ng nakaraan? O ang sakripisyong ito ang magiging huling paalam ng isang amang huli na nang natuklasan ang tunay na kayamanan ng kanyang buhay? Ang ulan ay tumila na, ngunit ang gabi ay tila nagsisimula pa lamang para sa kanilang huling laban para sa buhay ni Manolo. "Hindi ninyo siya makukuha sa akin. Ang batang ito ang tanging alas na natitira sa akin para mabawi ang lahat ng kinuha ninyo. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama ko kayong lahat sa impyerno." Ang boses ni Madam Minerva ay tila isang matinis na tawa ng isang baliw na umaalingaw-ngaw sa madilim at tahimik na pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mamahaling suot ay punong-puno ng dumi mula sa kanyang pagtakas sa mga otoridad. Hawak niya ang isang maliit na baril na nakuha niya sa kanyang tagong vault, at ang dulo nito ay nakaturo sa maliit na katawan ni Manolo na mahimbing na natutulog sa hospital bed. Nakatayo si Mariposa sa pagitan ni Minerva at ng kanyang anak. Ang kanyang mga braso ay nakadipa, tila isang inang ibon na handang mamatay para sa kanyang inakay. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. Bawat pintig ay tila isang pagsusumamo sa langit. "Madam, pakiusap, saktan niyo na ako. Patayin niyo na ako. Wag lang ang anak ko. Wala siyang kasalanan sa inyo." Kasalanan niya ang mabuhay, Mariposa. Kasalanan niya ang maging isang Montesilo na magmamana ng lahat ng pinaghirapan ko.
Sigaw ni Minerva habang unti-unting lumalapit sa kama. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila ba ang tunog ng papalapit na kamatayan sa gitna ng malamig na hangin ng silid. Sa kabilang dulo ng kwarto, nakahiga si Marcelo sa isang wheelchair, nanghihina at maputla matapos ang transfusion. Ang kanyang mga ugat ay tila tuyot na sa tindi ng ibinigay niyang dugo para kay Manolo. Ngunit nang makita niya ang panganib na kinakaharap ng kanyang mag-ina, may isang uri ng lakas na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa ang nagsimulang gumising. Lola, itigil mo na ito. Paos na wika ni Marcelo. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti, ngunit ang hapdi ay tila ba 1,000 kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Ang puot mo, ang kasakiman mo, iyan ang tunay na pumatay sa pamilya natin. Huwag mo nang dagdagan ang iyong mga kasalanan. Huwag mo akong pangaralan, Marcelo. Ikaw na isang lumpo at walang kwenta. Pagkutya ni Minerva. Panoorin mo kung paano ko tatapusin ang lahat ng ito. Dahan-dahang ikinasa ni Minerva ang baril. Ang tunog ng bakal na nag-uumpugan ay tila isang nakabibinging hatol sa katahimikan. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marcelo. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Mariposa at ang inosenteng mukha ni Manolo. Isang hindi maipaliwanag na sensasyon ang naramdaman ni Marcelo sa kanyang mga paa. Ang matagal nang manhid na bahagi ng kanyang katawan ay biglang uminit. Tila ba ang dugong ibinigay niya sa kanyang anak ay bumabalik sa kanya bilang isang himala ng pag-ibig at proteksyon. Sa gitna ng matinding sakit, dahan-dahang itinuod ni Marcelo ang kanyang mga kamay sa gilid ng wheelchair. Huwag, huwag mong sasaktan ang anak ko. Ang sigaw ni Marcelo ay tila isang dagundong na nanggaling sa kailaliman ng lupa. Sa gulat ng lahat, unti-unting tumayo si Marcelo mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat kalamnan niya ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa tindi ng pagpupumilit, ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang bawat hakbang niya patungo kay Minerva ay tila isang pakikipaglaban sa batas ng medisina at sa sarili niyang limitasyon. Hindi ka makakalapit sa kanila. Wika ni Marcelo habang hinahablot ang kamay ni Minerva na may hawak na baril. Nagpumiglas si Minerva. Ang kanilang mga katawan ay nagbuno sa gitna ng silid. Ang tunog ng mga kagamitang medikal na natatumba at ang mga sigaw ng paghihirap ay bumalot sa paligid. Sinubukan ni Mariposa na tumulong, ngunit mabilis siyang itinulak ni Minerva. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na putok ng sapatos at ang tunog ng pagkakaladkad ng bakal ang narinig nang pumasok ang mga security guard ng ospital. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Napatigil ang lahat. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang kumalat, tila isang madilim na ulap sa ilalim ng puting ilaw ng ospital. Tumingin si Mariposa kay Marcelo at pagkatapos ay kay Minerva. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Dahan-dahang bumagsak ang baril mula sa kamay ni Minerva. Ang matanda ay napahawak sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Hindi siya ang tinamaan ng baling na kamamatay, kundi ang pader sa likuran niya ng pilit na itinaas ni Marcelo ang kanyang kamay sa huling sandali ng kanilang pagbubuno. Ngunit ang tindi ng puwersa at ang pagod ay nagpabagsak kay Marcelo sa sahig. Habang ang mga gwardya ay mabilis na dinaluhong at pinuwersang igapos si Minerva. Dalhin niyo na siya, ilayo niyo na ang halimaw na yan. Hiyaw ni Mariposa habang mabilis na lumalapit sa nakahigang si Marcelo. Nanginginig ang mga kamay ni Mariposa habang iniaangat ang ulo ni Marcelo. Sir Marcelo? Marcelo, makinig ka sa akin. Buhay ka. Buhay ang anak natin. Pakiusap, huwag kang pipikit. Ngumiti ng bahagya si Marcelo, kahit na ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga binti ay tila wala ng lakas muli. Tumayo ako. Mariposa, nakatayo ako para sa inyo.
Ang mga sirena ng pulis sa labas ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Habang inilalabas si Minerva na sumisigaw pa rin ng mga sumpa, ang silid ay muling binalot ng isang uri ng kapayapaan na may halong pait. Sa gitna ng dilim ng gabi, sa loob ng maliit na silid sa ospital, ang pamilyang Montesilo ay tila muling nabubuo mula sa mga pira-pirasong pangarap na winasak ng poot. Ngunit ang katanungang naiwan sa puso ni Mariposa habang tinitingnan ng kanyang mag-ina ay tila ba isang hamon para sa kinabukasan. Sapat na ba ang pagkakatayong ito ni Marcelo upang itayo rin ang kanilang nasirang tiwala? At sa paglisan ng halimaw, handa na ba silang harapin ang umagang puno ng katotohanan? Ang huling sulyap ni Mariposa kay Minerva ay puno ng awa, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa lungkot para sa isang kaluluwang lalamunin ng sarili nitong kadiliman habang buhay. Sa wakas, Itay, malinis na ang pangalan mo. Hindi ka natatawaging mamamatay tao ng mundong ito. Ang boses ni Mariposa ay tila isang marahang ihip ng hangin sa gitna ng katahimikan ng sementeryo. Nakaluhod siya sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahaplos ang malamig na marmol na kinalalagyan ng pangalan ni Kapitan Salvatierra. Sa kanyang kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang opisyal na dokumento mula sa korte, isang katibayan na ang lahat ng paratang laban sa kanyang ama noong nakaraang mga taon ay pawang kasinungalingan lamang na binuo ng kasakiman ni Madam Minerva. Sa paligid nila, ang mga puno ng nara ay dahan-dahang naglalagas ng kanilang mga dahon, tila nakikiramay sa bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Mariposa. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na mula sa pait. Ito ay mga luha ng paglaya, mga luha ng isang anak na matagumpay na naibalik ang dangal ng kanyang pamilya. Ilang metro ang layo sa kanya, nakatayo si Marcelo gamit ang kanyang mga saklay. Ang bawat tindig niya ay bakas ng hirap mula sa kanyang physical therapy, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Sa kanyang tabi, hawak niya ang maliit na kamay ni Manolo na ngayon ay masigla na at may kulay na ang mga pisngi matapos ang matagumpay na operasyon at transfusion. Pinanood ni Marcelo ang babaeng mahal niya. Naalala niya ang bawat sampal, bawat mura, at bawat sipa ng tadhana na ibinigay niya kay Mariposa dahil sa kanyang pagkabulag. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay tila isang dambuhalang bato na habang buhay niyang papasanin. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging nais niya ay maging sandigan ni Mariposa sa kanyang huling laban para sa katarungan. Sa loob ng silid ng korte kaninang umaga, ang lahat ng katotohanan ay lumabas na tila isang baha na walang makapipigil. Ang testimonya ni Tia Deli, ang mga dokumentong nakuha sa vault ni Minerva, at ang mismong pag-amin ng mga tauhang binayaran noon upang sirain ang makina ng barko ay naging sapat upang mabulok ang matanda sa loob ng rehas habang buhay. Naalala ni Mariposa ang huling sulyap niya kay Minerva bago ito tuluyang ilabas ng mga pulis. Ang matanda ay wala ng korona, wala ng ginto, at wala ng kapangyarihan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang anino ng kanyang sariling kasamaan na habang buhay na magiging kulungan niya sa loob ng isang madilim na selda. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng katotohanang bumasag sa bawat pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Montesilo. Itay, kasama ko po si Manolo, ang apo ninyo, at si Marcelo, bulong ni Mariposa habang dahan-dahang tumatayo. Lumapit si Marcelo at inilapag ang kanyang kamay sa balikat ni Mariposa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng proteksyon na hindi na muling mababali. Mariposa, hinding-hindi ko nahahayaang may humamak muli sa inyo. Ang pangalan ni Kapitan Salvatierra ay itatala sa kasaysayan ng aming kumpanya bilang isang bayani na sinubukan kaming iligtas sa gitna ng panganib. Tumingala si Mariposa sa langit.
Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lilang liwanag sa abot tanaw. Ang tunog ng mga ibon na pabalik sa kanilang mga pugad ay tila isang himig ng bagong simula. Sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang buhay ay tila isang madilim na iskinita na walang labasan, ngunit ngayon, sa harap ng puntod ng kanyang ama, nakita niya ang liwanag ng isang bagong umaga. Salamat, Marcelo. Mahinang tugon ni Mariposa habang sumasandal sa balikat ng lalaki. Salamat sa pagpiling tumayo para sa amin. Ngunit sa kabila ng tamis ng tagumpay at katarungan, may isang katanungan pa ring nananatili sa isipan ni Mariposa habang tinitingnan ang malawak na sementeryo. Ang lahat ba ng sugat ay sadyang naghihilom sa pagdaan ng panahon? O ang bawat peklat ng nakaraan ay mananatiling paalala na ang tunay na katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng korte, kundi sa loob ng pusong natutong magpatawad. Habang papalayo sila sa puntod, isang malamig na hangin ang umihip, tila isang huling haplos mula sa kanyang ama na nagpapahiwatig na maaari na siyang magpahinga ng payapa. Ang laban para sa katarungan ay tapos na, ngunit ang laban para sa kanilang bagong buhay bilang isang pamilya ay nagsisimula pa lamang. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Mariposa sa dokumentong hawak niya bago niya ito itinupi ng maayos at inilagay sa kanyang puso. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa bawat hakbang nila palayo sa dilim ng kahapon. Ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng nakaraan. Sa dalampasigan ng lumang shipyard, kung saan nagsimula ang lahat ng dilim, doon din napili ni na Marcelo at Mariposa na salubungin ang unang liwanag ng kanilang bagong buhay. Ang amoy ng alat sa hangin ay humahalo sa bango ng mga sariwang bulaklak na nakakalat sa paligid ng isang maliit at payak na altar na gawa sa kawayan. Nakatayo si Marcelo sa tapat ng altar, suot ang isang malinis na puting barong. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair, bagamat may hawak siyang isang matibay na baston na yari sa kamagong, ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng dangal. Ang bawat hakbang na ginawa niya patungo sa altar ay isang saksi ng kanyang determinasyong talikuran ang pagiging lumpo ng kanyang puso at espiritu. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningas sa puot, kundi nagliliyab sa isang uri ng pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok. Nang tumunog ang marahang musika mula sa isang gitara, lumitaw si Mariposa mula sa likuran ng mga puno ng niyog. Wala siyang suot na mamahaling gown. Suot niya ay isang simpleng puting bestida na abot hanggang tuhod, at sa kanyang buhok ay may nakasukbit na isang pirasong paru-paro na gawa sa pilak, ang simbolo ng kanyang paglaya mula sa pagkakauod. Ang kanyang kagandahan ay hindi nanggagaling sa anumang hiyas, kundi sa kapayapaang mababakas sa kanyang mga ngiti. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Marcelo. Ang bawat yapak niya sa pinong buhangin ay tila isang pag-iwan sa mga bakas ng luha at hirap sa loob ng mansyon ng mga Montesilo. Nang mag-abot ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, tila naramdaman nila ang isang kuryenteng nagmumula sa kailaliman ng kanilang mga kaluluwa. Isang pag-amin na, sa kabila ng lahat ng pagkakamali, ang tadhana ay laging may paraan upang pagtagpuin ang mga pusong sadyang itinakda para sa isa't isa. Mariposa, simula ni Marcelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. I cannot promise you a life without scars. Alam kong ang bawat sugat na ibinigay ko sa iyo ay hindi basta-basta maglalaho. Pero pangako, mula sa araw na ito, ang bawat luhang papatak mula sa mga mata mo ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan. You are my anchor, my light, and the mother of my child. Maraming salamat sa hindi pagsuko sa akin kahit na ako na mismo ang sumuko sa sarili ko. Ngumiti si Mariposa. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid
ng luha ng kagalakan. Marcelo, matagal ko nang pinatawad ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas na ating bubuin. Inaalay ko ang buhay ko sa iyo, hindi bilang isang katulong o nurse, kundi bilang iyong kabiyak at katuwang sa lahat ng hamon ng buhay. Together, we will turn every piece of our broken dreams into a masterpiece of love. Sa gitna ng kanilang sumpaan, isang maliit na figura ang tumakbo patungo sa kanila. Si Manolo, suot ang kanyang maliit na barong, ay masayang yumakap sa mga binti ni na Marcelo at Mariposa. Ang bata ay tumingala sa kanila. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng liwanag. Papa! Mama! Look! Ang ganda ng sunset! Sigaw ni Manolo habang itinuturo ang abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong karagatan. Ang salitang papa na lumabas sa bibig ni Manolo ay tila isang huling gamot na nagpatigil sa lahat ng kirot sa puso ni Marcelo. Binuhat niya ang anak. Kahit na medyo nahihirapan ang kanyang mga binti at niyakap ito ng mahigpit kasabay ni Mariposa. Sila ay tumayo doon. Tatlong kaluluwang pinag-isa ng dugo at pag-ibig, habang ang tunog ng mga alon ay tila nagbubunyi sa kanilang tagumpay laban sa dilim. Ang mga sugat ay hindi na mahapdi. Ang mga ito ay naging mga peklat na lamang na nagsisilbing paalala ng kanilang katatagan. Ang mansyon ng mga Montesilo ay hindi na isang kulungan, kundi isang tahanang puno ng tawanan at pag-asa. Wala na si Minerva, wala na ang mga kasinungalingan, at wala na ang takot. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, isang bagong kabanata ang nagsimulang isulat sa buhangin. Isang kwento ng paghilom na hinding-hindi mabubura ng kahit anong unos sa hinaharap. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang huling tanong ang pumasok sa isipan ni Marcelo habang tinitingnan ang payapang mukha ng kanyang mag-ina. Paano nga ba natin mapapanatili ang liwanag na ito sa mundong puno ng anino? At sapat na ba ang pag-ibig upang protektahan ang kanilang bagong simula mula sa mga huling bakas ng kahapon? Ang sagot ay nakita niya sa mga mata ni Mariposa. Isang matatag na oo na walang halong duda. Ang mga pader ng mansyon ng mga Montesilo na dati ay tila mga rehas ng isang malamig na bilangguan ay nababalot na ngayon ng halimuyak ng mga namumukadkad na dama de noche at ng mainit na liwanag ng dapit hapon. Wala na ang nakabibinging katahimikan ng puot. Pinalitan na ito ng mga yabag ng maliliit na paa at ng masayang tawanan na nagmumula sa hardin. Ang bawat sulok na dati ay saksi sa pang-aapi ay isa na ngayong taguan ng mga matatamis na alaala. Nakatayo si Marcelo sa balkonahe, dahan-dahang hinihilom ng preskong hangin ang kanyang mga huling dusa. Hindi na niya kailangan ng baston sa lahat ng pagkakataon. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng determinasyon, isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay mula sa abo ng kanyang sariling kapaitan. Pinanood niya si Mariposa na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa ibaba. Ang kanyang asawa na siyang naging liwanag sa kanyang pinakamadilim na gabi. Hon, handa na ang hapunan. Halika na rito. Bago pa maubos ni Manolo ang paborito mong kare-kare, masayang tawag ni Mariposa. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na himig na nagpapawis sa lahat ng pagod ni Marcelo. Napangiti si Marcelo habang pababa ng hagdan. Sa hapagkainan, nakaupo si Manolo, isang batang punong-puno ng sigla at pangarap. Sa gitna ng kanilang pagsasalo, isang bakanteng upuan ang nananatili, isang tahimik na pagkilala kay Kapitan Salvatierra, na ang dangal ay tuluyan ng naibalik at ang alaala ay mananatiling buhay sa puso ng bawat isa sa kanila. Malayo sa marangyang mansyon, sa loob ng isang malamig at madilim na selda, nananatiling mag-isa si Minerva. Ang kanyang mga ginto ay wala na. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon at ang boses ng kanyang sariling konsensya na walang tigil sa pag-usig sa kanya.
Ang katarungan ay ganap ng nais sa katuparan, hindi sa pamamagitan ng higanti, kundi sa pamamagitan ng katotohanang kusang lumabas sa liwanag. Nagawa na nating magpatawad, hindi ba? Mahinang tanong ni Mariposa habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Tumingin si Marcelo sa kanyang asawa ng may malalim na pagmamahal. O Mariposa, ang pagpapatawad ang nagpalaya sa atin. Hindi nito binura ang nakaraan, pero binigyan nito ng pagkakataon ang ating bukas. Natagpuan na nila ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakabase sa yaman ng mga Montesilo, kundi sa tibay ng kanilang samahan. Natutunan nila na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may kakayahang maghilom kung hahayaan itong haplusin ng pag-ibig at katotohanan. Ang bawat paghihirap ni Mariposa at ang bawat pagkakamali ni Marcelo ay naging mga pira-pirasong bahagi ng isang mas malaking plano ng tadhana upang ipakita na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagpapakumbaba. Habang ang buwan ay dahan-dahang sumisikat sa kalangitan, ang mansyon ng mga Montesilo ay nanatiling nakatayo, hindi na bilang isang simbolo ng pagmamataas, kundi bilang isang tahanan ng pag-asa. Ang kwento ng kanilang pamilya ay magsisilbing paalala sa lahat na sa likod ng bawat unos, laging may naghihintay na bagong umaga, basta't marunong tayong tumingin sa liwanag ng katotohanan. Ang huling pinto ng kahapon ay tuluyan ng naisara, at sa harap ni na Marcelo, Mariposa at Manolo ay isang malawak na landas na puno ng dalisay na pag-ibig at walang hanggang pasasalamat. Ang huling pinto ng kahapon ay tuluyan ng naisara, at sa harap ni na Marcelo, Mariposa at Manolo ay isang malawak na landas na puno ng dalisay na pag-ibig at walang hanggang pasasalamat. Dito nagtatapos ang kwento ng kanilang pakikipagsapalaran, kung saan ang bawat pira-pirasong pangarap ay naging buo sa gitna ng pag-ibig. Sa puntong ito, nais kong magpasalamat ng buong puso sa bawat isa sa inyo na nanatiling kasama ko mula sa simula hanggang sa huling sandaling ito. Ang paglalakbay ni na Marcelo at Mariposa ay hindi lamang isang kwentong binuo ng imahinasyon. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang mga sandali ng matinding pang-aapi at pagdurusa ni Mariposa, naramdaman ko ang bigat sa aking sariling dibdib. Ang eksena kung saan kailangang luhuran ni Mariposa ang kanyang dangal sa harap ng mga taong humahamak sa kanya para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak ay isa sa pinakamahirap na bahaging aking binuo. Isang masakit na paalala na ang pag-ibig ng isang ina ay walang hangganan at walang katapat na halaga. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng katatagan at pagsasakripisyo na nakikita natin sa ating mga kababayan araw-araw. Tulad ng isang maliit na kandila sa gitna ng isang malakas na unos, ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay hanggat may isang pusong handang maniwala sa kabutihan. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan na maaaring taglayin ng isang tao upang tuluyan ng makalaya sa tanikala ng kahapon. Ngunit sa kabila ng lahat ng katarungang nakamit sa huling bahagi ng ating kwento, nananatili ang isang tanong sa aking isipan na nais kong iwanan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mariposa, kakayanin mo rin bang buksan ang iyong puso at muling magtiwala sa taong naging mitsa ng iyong pinakamalalim na dusa? Sapat na ba ang pag-ibig upang burahin ang bawat pilat ng nakaraan? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang maliit na liwanag at inspirasyon sa inyong mga buhay. Kung nagustuhan ninyo ang ating naging paglalakbay sa mansyon ng mga Montesilo, huwag po sana ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ibahagi rin ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Nais ko pong marinig ang inyong boses. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig,
pag-asa at buhay. Maraming salamat po at manatili sana tayong lahat sa ilalim ng biyaya ng pagmamahalan.